Blessed morning, mapagpalang Sunday pa sa ating lahat. Nagbabalik na yung lingkod na sila para sa ating daily na pag-aral ng devotion. And kamusta po ang lahat? I do hope and pray that everyone is doing well and okay. And syempre, narito tayo sa ating peaceful na venue kapag tayo ay nagde-devotion na malapit sa tabing dagat and at the same time, maririnig natin ang huni ng mga ibon. Ayan, alam po natin ang bawat isa ay maaaring may mga pinagdaanan within this week, but let's all be thankful to God dahil tayo ay buhay pa rin at meron pang pagkakataon para may magawa sa ating buhay at malaman kung anong purpose natin sa ating buhay. So bago tayo dumako sa ating pag-aaral at pagbubuli-buli ng salita ng Diyos, huwag po muna natin kakalimutan ang manalangin at pagpasalamat sa ating Panginoon. So let us pray. Ama namin Diyos, na makapangyarihan sa ating puri, pinasasamatan ka po namin sa buhay, kalakasan at hininga na patuloy niyo pinagkakaloob sa aming Panginoon. Salamat po sa protection, provision, promotion, godly wisdom, Panginoon, sa mga answered prayer, Panginoon. Gayon din sa mga trials, testings at mga problems na aming pinagdadaanan, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na ito ang nagiging daan, Panginoon, upang mas mapatibay ang aming faith, ang aming trust sa inyo, Panginoon, because we know that you have a great plan for each and every one of us, Panginoon. At ngayon, dadako po kami muli sa pagbubuli-buli na inyong mga salita, Panginoon, at dalangin namin, Panginoon, na ang divine wisdom na nagmumula sa inyo ang siyang mamutawi sa bibig ng inyong mga lingkod, Panginoon, na nagpapahayag nito. Panginoon, langisan niyo po ang aming labig, Panginoon, itago sa inyong likuran. Tanging ang glory ay para sa inyo lamang po, Panginoon, at hindi para sa amin. May we be your humble servant, Panginoon, na willing magpagamit kung ano man ang inyong nais ipahatid sa bawat makikinig, at alam namin na kayo ang hihipo sa puso, isip, espiritu at kaluluwa ng bawat isang makakapakinig, Panginoon, upang ito ay kanilang tanggapin at magkaroon ng application sa bawat buhay namin, Panginoon. Walang sawa po kami magpapasalamat sa Panginoong Yesus dahil sa tinapos niyang ginawa sa krus ng Kalbaryo o Golgota, Panginoon, na pagtubos sa aming kasalanan, Panginoon, kung kaya kami ay righteous na and we are called as your children again. Kumbaga, nagbalik muli ang magandang samahan natin, Panginoon, bilang kayo na aming Ama na makapangyarihan sa lahat at kami na inyong mga adopted children, Panginoon. Thank you, Lord God, for that, Panginoon. At gayon din, salamat sa banal na Espiritu o Holy Spirit na siyang gumagabay sa amin upang ang aming gagawin, iisipin at magiging pakikitungo sa aming kapwa ay tanging nakalulugod lamang po sa inyo. We honor you, we glorify you, and we love you, Lord. This is all we pray in the name of Jesus Christ. Amen. Ayan, so dumako po tayo sa Lucas 24:25. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kaya hangal ninyo, kay kukupad ninyong maniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta." Message, at nagsalita na nga daw ang Panginoon na kahit medyo masakit sa pandinig ng mga alagad, pero iyon ang totoo. Tinawag niya itong mga hangal at makukupad o matagal maniwala sa lahat ng mga sinabi ng mga propeta. Application. Nakakatawa mang isipin pero tunay nga naman na ang babagal talagang maniwala ng mga alagad na ito. Di gaya ng mga kababaihan na niniwala agad at ipinamalita na agad. Naghihintay na lang talaga siguro sila na magpakita sa kanilang muli ang Panginoon matapos ang muling pagkabuhay nito. Kaya nga sinasabi sa Biblia, ang mapalad ang naniniwala sa Diyos kahit hindi pa nila ito nakikita ng personal o mukhaan. So, purihin ang pagkabasa ng mabuting balita ng ating Panginoon. Diba? So, yun na nga. Sabi nga, hurt me with the truth but never comfort me with the lie. Diba? Yan ay ating kasabihan o madalas na nating naririnig sa karamihan. Diba? Na which is, ang Panginoong Yesus natin dito ay talagang naging prangka na sinabi ang katotohanan sa kanyang mga alagad na lalaking ito na ang babagal nga talagang maniwala. Kumbaga, diba sabi sa atin, foolish kapag sinabi kang hangal. Pero sabi nga, kapag nanaig kasi sa'yo yung dito sa worldly things, ikaw talaga ay matatawag na hangal. Dahil diba iniisip mo na kapag yumaman ako, kapag sumikat ako, kapag marami akong pera, is kikilalanin na ako ng buong mundo. Parang kumbaga, I can live my life to the fullest. Pero hindi mo alam na kahit ma-achieve mo man ang lahat ng achievement dito sa mundo, lahat yan ay iiwanan natin at mawawala. Merong great na creator na nagbigay sa iyo niyan, which is our Lord God, 'di ba? Na kung saan ipinamahala niya sa iyo, ibinigay niya sa iyo
Una, para magamit mo ito para sa pagpupuri at pagpapasalamat sa Kanya. Secondly, ay para maitulong mo ito sa iyong kapwa. Ano man na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, ito man ay karunungan, ito man ay galing, mga special na talent, di ba? Ito ay dapat na nating ibahagi sa ating kapwa dahil wala namang ibang pwedeng tayong pakitunguhan kundi ang ating kapwa. Dahil sabi nga, no man is an island. Diba? Hindi natin kayang mabuhay ng nag-iisa. Kailangan pa rin natin ng ibang tao para sa atin. Halimbawa, ikaw ay isang baby o isang sanggol. Diba? Hindi mo pa kayang asikasuhin ang iyong sarili. Diba? Dahil tayo nga ay nag-aalaga ng nakapag-alaga ng isang newborn baby sa ating mga amo ngayon, 'di ba? Na kumbaga ikaw ay kailangan ng aruga. You need care. And we know na our Lord is the one who's caring for us mula pa lamang nang mabuo tayo sa sinapupunan ng ating ina, di ba? And ayun na nga, as you grow, ayan, syempre mas nagkakaisip ka na and nagkakaroon ka na ng development kung saan makakaya mo na pangalagaan ang iyong sarili. Pero yun, kapag dumadanas tayo ng mga pagsubok o problema, di ba, na parang iniisip mo na nag-iisa ka na hindi mo na kaya. Pero lagi nating tatandaan na ang Panginoon ay lagi-lagi nating kasama. Hindi man natin napapansin, pero tayo lang kasi yung lumalayo sa ating Panginoon, di ba? And ayun, kung halimbawa meron kang mga kakilala o kaibigan na magsasabi sa iyo ng mga nakikita nila na halimbawa, yan nga, kahangalan mo, 'di ba? Dahil ang dami nang nagsabi, ang dami nang nagpatotoo sa iyo, may mga babae na, may mga lalaki na kasamahan niyo pero may pagdududa pa rin kayo, hindi pa rin kayo naniniwala, 'di ba? Na dapat hangga't maaari, yun naman, meron naman tayong binibigay sa atin si Lord na discerning spirit, di ba? Na dun mo malalaman, especially if you are rooted in the Bible or in the scripture, in the word of God, malalaman mo kung sino yung nagsasabi ng totoo or hindi, di ba? Pero yun na nga, syempre, wala din siguro silang idea, tsaka talagang ang iniintay lang talaga nila na moment, mismong yung Panginoon yung magpapakita sa kanila. Pero hindi nila alam na at that moment, ang Panginoon na talagang, ang ating Panginoong Yesus na talaga yung kausap nila. Kaya ang ating Panginoon ay hayagan na sinasabi sa kanila na kay hahangal ninyo, di ba? Na para matauhan talaga or mabuksan ang kaisipan ng kanyang mga alagad na eto na ako, personally ako na yung nakikipag-usap sa inyo. Pero yun nga, kumbaga meron talagang right time para mahayag sa kanila kung kailan yung talagang muling pagpapakita sa kanila ng Panginoon. Pero sabi nga, 'di ba, when they see, totally see by their eyes at nakausap at nakasama nilang muli ang ating Panginoon bago ito umakyat muli sa kaharian ng ating Diyos Ama sa langit, ay sobrang napuspos sila ng Holy Spirit. Kaya hindi sila napigilan na kahit even death ay hindi na nakapigil sa kanila upang ipahayag ang good news o mabuting balita ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ayan. So, yun nga, sa final word natin dito na it is also written in the Bible na blessed or mapalad ang mga naniniwala sa ating Panginoon kahit hindi pa man natin ito nakikita na mukhaan o personal, dahil we know that when we graduate in this world ay yun na, personal natin talaga makikita ang ating Panginoon. And masasabi mo sa sarili mo na thank you Lord, because even if I don't see you when I was living here on earth, is nang makita naman kita ng personal sa eternity, ay yun yung the best na decision na nagawa ko sa aking buhay, di ba, na at least hindi na walang kabuluhan yung binigay mong buhay sa akin. And alam nyo po ba na ang Panginoon, alam niya before pa man tayo ma-form, and even this world, alam niya na kung ano ang kahantungan nito, because hindi siya nasasakop ng time and space. Kaya alam niya kung in your lifetime, ikaw ay maniniwala o sasampalataya sa ating Panginoon, di ba? Pero still, kahit alam niya na may iba na hindi maniniwala sa kanya, ibinigay at pinaramdam pa rin niya yung kanyang unconditional or agape love by sending His only begotten Son, our Lord Jesus Christ, to die for our sin, to bore all our sin into His body, and at the third day, He resurrected because He is victorious,
He have overcome. And the true victory, yun nga yung i-post natin, di ba? Na ang tunay na tagumpay sa buhay ay hindi yung ma-achieve mo man yung lahat ng mga kayamanan o karangyaan dito sa mundong ito. But the true victory or ang tunay na tagumpay ay ang tinanggap mo, kinilala mo, nagkaroon ka ng matibay na relasyon sa ating Panginoon dahil ang ating Panginoong Hesus lamang ang from death resurrected for to give us eternal life, 'di ba? Na kahit lisanin man natin ang mundong ito na meron man tayong na-achieve o wala, 'di ba? We know that our eternity is safe in the Lord. Ayan. Ako po may natutunan kayo sa ating maiksing share ng devotion video at sa mga susunod na video po ulit ay abangan po natin. So let us all end up into our closing prayer. Let's go. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa pinupuri at pinasasalamatan ka po namin. Salamat sa inyong mayaman at napakagandang mga salita, Panginoon, na muli ay ibinahagi sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na we know na may mga iba, Panginoon, na hindi basta-basta maniniwala, Panginoon, once we share the free gift of salvation that you are giving to every one of us, Panginoon. But salamat, Panginoon, because you know that there will still be many people who will receive you, Panginoon, mabubuksan ng kanilang puso, isip, at espiritu, Panginoon, for them to accept your Son, Jesus Christ, as their Lord and Savior, Panginoon, na kung saan ay wala ng halong pagdududa, Panginoon, because they will really experience na kayo ay tunay, buhay, at kumikilos kahit hindi man namin nakikita in a physical form, Panginoon. But we know, Lord God, that once we believe, Panginoon, at your perfect time, Panginoon, ay makakasama namin kayo sa inyong kaharian dyan sa kalangitan, Panginoon. At dinadalangin po namin, Panginoon, ang lahat ng dumadanas ng mga pinansyal na problema, Panginoon, sa work o sa business, Panginoon, that we know, Lord God, that you are the God who restored, Panginoon. Anumang mga nawala sa amin ay kaya niyong ibalik ng 10-folds, 100-folds, or million-folds, Panginoon. And we know, Lord God, that even the broken relationship, broken marriage, broken family, Panginoon, kayo po ang may kakayahan na mag-restore nito, Panginoon. And nawa, Panginoon, ay mamutawi sa amin, Panginoon, ang inyong pag-ibig, Panginoon, and let your light shine upon us, Panginoon, upang sa bawat taong makikilala at makakausap namin, ay they will see that your light is shining into us, Panginoon. Ganyan po, Panginoon, we pray, Lord God, sa lahat na may mga sakit at karamdaman, Panginoon, that by the stripes and wounds of your Son Jesus Christ, we are healed not only to the physical, mental, spiritual, Panginoon, emotional, Panginoon, but we know, Lord God, that you healed us for eternity, Panginoon. At kung ang inyong kalooban ay ang lisanin namin o ng mga mahal namin sa buhay ang mundong ito, Panginoon, give the comfort to the family na maiiwanan, Panginoon, ng mga kakilala, Panginoon, and rest assured that their family, especially if while they are living, is accepted you, serve you, Lord God, as their Lord and Savior, Panginoon. We know that our eternity is secured in your kingdom, Panginoon. Lady po, Panginoon, I pray for all the prophets, pastors, teachers, evangelists, apostles, mga members of different churches of Body of Christ, Panginoon, iba't ibang pangalan man ng mga churches or ministry, Panginoon, or fellowship, Panginoon, as long as we are declaring the good news or gospel of you, Lord God, saving us from our iniquity, our sins, Lord God. Alam namin, Panginoon, ay itong lahat ay ginagabayan niyo, maging ang mga misyonero o mga OFW na pumupunta sa iba't ibang bansa, Panginoon, upang ipahayag ang inyong mabuting balita, Panginoon. We know, Lord God, that you will provide, you will protect them, Lord God, and their family, Panginoon, and all the blessings will be flown into the lives of every one of us, Lord God. We pray also, Lord God, para sa aming bansang Pilipinas, Panginoon, na alam namin na mabubuksan ang isip ng bawat isa, Panginoon, sa nangyayaring mga balita ngayon na mga krimen, kaguluhan, korupsyon, Panginoon, that it is needed to be rebuilt, Panginoon. Kailangan naming isuko ang aming buhay sa inyo, Panginoon, for us to be free, Panginoon. And we know, Lord God, and we declare, Panginoon, na ang bansang Pilipinas ay uunlad, Panginoon. At as we are declaring that we are only the Christian nation, Panginoon, hindi lamang ang Pilipinas, kundi ang buong mundo, Panginoon, ay magiging Kristiyano at maniniwala at sasampalataya sa inyo, Lord God, because kayo lamang po, Panginoon, ang may alam
at may kakayahan at may kapangyarihan sa lahat ng bagay dito sa mundo, Panginoon. We know, Lord God, na maa-outreach ang lahat ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo, maging meron man sa iba't ibang planeta ng mga tao, kahit sa buwan, Panginoon, they will hear your gospel, they will hear your good news, Panginoon, and they will believe and accept you as Lord and Savior. Ganyan din po, Panginoon, we pray, Lord God, sa bansa ito na Hong Kong. Thank you sa aming mga employer o mga boss, Panginoon. May you continue to bless them, Panginoon, sa pag-aaral ng kanilang mga anak, sa trabaho o business, Lord God. We know, Lord God, na kayo ang magbabalik sa kanila ng mga blessing na siksik, liglig at umaapaw, Panginoon. Thank you that they are the reason, Panginoon, kung bakit kami ay may naipoprovide sa aming mga pamilya sa Pilipinas, Panginoon. And we know, Lord God, na magiging harmonious, Panginoon, ang aming relationship with them, Panginoon. And we know, Lord God, na ang bansang Hong Kong, Panginoon, ay nagpapasalamat kami because we are free to go to church, Panginoon, mag-glorify ka, mapapurihan ka, at sambahin ka, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. And we also pray, Lord God, para sa inyong chosen nation ng Israel, Panginoon, na mga Hudyo, Panginoon, ay tatalikod sa paniniwala sa iba't ibang mga Diyos, Panginoon, and they will put their trust and faith into you, our one and true God, Panginoon, na tunay na alay ng kanyang buhay, Panginoon, para sa katubusan ng aming lahat ng kasalanan, Panginoon. And we know, Lord God, na kayo ang kikilos sa puso ng bawat isang mga Hudyo, Panginoon, na kayo ay paniwalaan, Panginoon, at panaligan, Panginoon. And we know that nothing is impossible with you, Lord God, because you are the way maker, miracle worker, promise keeper, and light in the dark, Lord God. We honor you, we love you, and we glorify you, and lahat ng aming mga gagawin, Panginoon, ay sinasanggunin namin sa inyo, even our major decision, Lord God. We know, Lord God, that you are guiding us to the right path unto you, Lord God. We honor you, we love you. This we pray in the name of Jesus Christ. Amen. Bye-bye pa sa ating lahat, and God bless.